Guys, for today's video, gusto kong pakita sa inyo, tingnan nyo, itong wallet ko. Ayan. Diba? Para siyang hamburger. Sana kung ang laman ng wallet ko ay puro datung or puro pera. Pero hindi. So, kung bubuksan natin yan, nakikita nyo, ang dami kong mga iba't ibang cards. Yung wala nga lamang pera yung hindi meron pala, may lamang pera pala. Kahit pa paano naman may lamang pera. Ayan, kung makikita nyo, puro cards yan. So, sa dami nito, ginagamit ko ba ito lahat? O meron lang talagang mga selected cards ang madalas kong ginagamit? So, for today, pag-uusapan natin ang top 3 na recommended credit cards ko for daily use or tipong yun yung madalas na ginagamit ko. So, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, may channel I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge at ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so hindi naman lahat na nandito sa ATM ko ay puro credit card. Ano ako, special na anak ng Diyos at marami akong credit card? Hindi. Well, credit card at saka debit card or ATM cards yung nandito. Pero for today's video, pag-usapan lang muna natin ngayon ay credit card. Yung iba dito, debit card, pag-usapan natin on a separate video na lang. Okay, so meron akong iba't ibang credit card, pero I can only share sa inyo or recommend itong top 3 na ginagamit ko for daily usage. Ibig sabihin, yung madalas na ginagamit ko pang araw-araw. Hindi naman din kasi araw-araw na nag-i-installment tayo, so on and so forth. So, kadalasan yan, mga straight purchases lang, mga tipo grocery, swipe, yan, bili ng damit, swipe, ganyan, etc. So, eto na nga. Okay, unahin ko number 3. So, ito yung unang-unang ginagamit ko sa number 3, which is itong aking HSBC Gold na credit card. Kita nyo ba? Yan. So, ito, for charge purposes, okay naman siya sa straight. Wala naman nagiging problema dito. Siguro, kaya ko lang ginagamit to is para lang i-distribute yung usage ko. Kasi, alam niyo yung nasabi ko previously about bakit ka nade-decline sa mga application mo. Well, part doon is yung utilization mo ng credit. So, if ang utilization mo kunyari ng credit card mo ay almost 100% na, then nakaka-apekto yan sa inyong credit score. Nagagamit ko tong HSBC na credit card ko, hindi naman ganun kadalas. But, more on spillover lang ng mga transaction ko dun sa primary na ginagamit kong credit card. Kasi nga, para hindi naman ako mag-go over sa 50% utilization ng mga credit card at hindi maka-apekto sa credit score ko, kaya ginagamit ko to. Siguro, kung may share ko lang din sa inyo, hindi naman kalakihan ng credit limit ko dito sa HSBC Cashback Gold na credit card. Around nasa 260,000 lang yata yung credit limit ko dito. Meron ako dito mga naka-charge na installment. But, ito yung isa sa mga card ko previously na hindi ko talaga gusto dahil masyadong makulit yung customer service ni HSBC. Na tipo, bayad ka na, tatawag pa ulit sila sa'yo. So, nung one time na nainis ako kay HSBC collection na kagad, nasa collection na kagad, pero bayad naman na ako dahil hindi pala nagre-reflect yung payment ko. Nainis ako, sabi ko, bakit nyo kailangan akong tawagan, bayad na ako, and bakit hindi na lang kayo magbigay ng leeway like after 2 days or 3 days para mangulit kayo at tanungin yung payment ko. Yun, as in, nainis talaga ako. Ang ginawa ko, binayaran ko lahat ng balance ko with HSBC. From that time, hindi na sila nangulit. Pero, mali. Nangungulit pa rin pala sila. Nangungulit sila ng mga ganitong mga offer. Ang daming offer. Mula nung ginawa ko, finul payment ko na tong credit card na to, puro offer naman ang pangungulit nila sa akin. Pero yun nga, sabi ko, okay din naman para lang spill over sa mga charges para hindi ma-maximize na 100% yung primary credit card na ginagamit ko. So, do I recommend this? Not so much. Hindi naman sa ganun. Okay lang siya dahil merong credit limit. Pero with the features itself, cashback, you can live without cashback. Maliit lang ang cashback niya. Ito lang yung cashback niya. So, ito yung complete list ng features nitong HSBC Gold Credit Card. Annual fee, merong annual fee. So, don't get this kind of card. You may want to get the no annual fee for life of
HSBC, which is this one, para wala kayong babayaran. It's just that matagal na sa akin tong credit card na to. Alam niyo yun, kapag meron kayong credit card na matagal na, you just need to maintain that credit card dahil sila yung nagbe-build ng credit score mo. Number 2 on my list is syempre si BPI Petron card yan. Not specifically BPI Petron, though ito yung madalas kong ang nahuhugot versus dun sa isang bagong credit card which is yung BPI Amore, which is ito, this one naman. Pero halos parehas lang naman sila ng features eh. Si BPI Amore meron mga cashback din. So kung madalas mo nga itong ginagamit, edi mag-earn ka ng cashback. So ito naman, merong fuel rebate ng 3% ng gas rebate mo. So maximum na rebate na makuha mo per year is around 15,000 pesos. So malaking katipiran to dahil syempre lagi naman ako nagpapagas ng sasakyan. Halos twice a month ako nagpapagas ng full tank. That's around 2,500 to 3,000 pesos per gas. So isipin mo na 6,000 pesos per month times 12, that's 72,000 pesos. Then kunin natin yung 3% ng 72,000, so that's around 2,160. So kahit papano, nakatipid ako ng 2,160 just by using this card para magpagas. With any other purchase, nung wala pa ibang card ko, madalas itong ginagamit ko para lang sa usage din and para mapaganda yung internal credit history ko with BPI. Kasi pag maganda ang credit history mo with BPI, bibigyan ka ng madness limit. So, dalawa ang limit ng BPI card, isang regular limit and then isang madness limit. Once na maka 1 year ka na, dun ka pwede nilang i-granta ng madness limit. Ano ba itong madness limit na to? Madness limit is used for mga installment purchase or tipong gusto mong mag-credit to cash. Kunyari, kailangan mo ng cash na pera. So, pwede mong i-convert yung limit na yon na maging cash. So, yung madness limit about this BPI credit card is times 2 or times 3 ng regular limit mo. So, kung nasa 125,000 ang regular limit ko dito na mababa, times 3 yon. So, meron akong around 375,000 na madness limit for installment. Installment, either purchase through gadget store, appliance, or yun nga, pwede rin siyang credit to cash, which is napaka malaking tulong to dahil sobrang baba ng interest. Naalala ko, nag-credit to cash ako ng 20,000 pesos na nasa 2,000 pesos lang ang interest niya for 1 year. 'Di ba? That's for 1 year. And hindi na siya katulad ng dati na pupunta ka sa branch. Hindi na siya ganun ngayon. Dun sa app na mismo is meron ng option ng credit to cash. So, isa yun sa magandang feature na netong card. That's why ginagamit ko to para gumanda yung credit history ko with BPI. Last but not the least, syempre, itong pinaka bago na Z card. Yan. To, Z card. So, bakit ito ang ginagamit ko? Hindi naman kalakihan din ang credit limit dito. Actually, pinakamalaking credit limit ko yung East-West ko. Nasa around 800,000 yung credit limit ko doon. Okay, sana gamitin yung East-West na yan dahil malaki nga ang credit limit ko dito. However, dahil meron pa akong hindi nababayaran around 300,000 dito sa credit card na to, once na gumamit ako ng kahit simple purchase at babayaran ko din naman kaagad, sasama na rin siya at mag-i-interest na rin. So, kaya halos lahat ng purchases ko this month or previous month and this month ay gamit itong Z credit card. Yan. Ang masasabi ko dito ay napaka-straightforward. Pag ginamit mo ay either offline merchants or online merchants, walang additional cost na dagdag sa mga charges mo. More on straight purchases lang talagang ginagawa ko dito sa Z card. Like for groceries, for dining out, para sa school supplies ng anak ko. As in, halos lahat ng transaction ko ginagamitan ko ng Z card. Kasi naisip ko, parehas lang naman. Nagbabayad din ako ng cash. So, why not gamitin ko na lang yung Z card ko? Yung pera na cash na hawak ko, hindi ko kagad ni-release at nakalagay muna sa digital bank ko na nag-earn ng 6% interest per annum credited on a daily basis. Kumita pa kahit paano yung cash ko. And this card, walang interest dahil binabayaran ko rin siya kaagad. So, ang naisip ko, lahat ng transaction ko na pwede kong gamitin ang Z card, ginagamit ko na siya. Wala naman din itong kakaibang features pa na katulad ng ibang banks na may 3% rebate, etc. More on, this is a beta card pa. Hindi pa lahat nabibigyan ng access with the Z card, but isa sa feature na nagustuhan ko dito is for online purchases. Dahil
millennials tayo, kahit papaano naman na-appreciate natin ang mga online shopping. So, yung mga kailangan kong gears, mga equipments, mga gamit ko sa bagong hobby ko, which is ang fish keeping, na-charge ko through my Z card. Yun nga lang, kailangan bayaran ko din lahat. Lahat ng ginamit ko once na dumating ang aking bill, para hindi ma-block ang access ko sa Z card. And tuloy-tuloy lang ang paggamit ko ng Z card. So, would I recommend this? I would only recommend this Z card if nagbabayad kayo in full lagi. Hindi nyo siya pwedeng gamitin if ang babayaran nyo lang ay ang minimum amount due. Kasi, this is some sort of charge card. Tipong paggamit mo, kung ano yung ginamit mo, yun din ang babayaran mo. But yung future state netong Z card na to is on the works na daw. At later on, i-add din nila yung mga features ng revolving credit, yan, installment, etc. Which is aabangan natin and i-share ko yun sa inyo. So again, these 3 credit card, yan, kung makita nyo, all of these 3 credit card ay ginagamit ko for straight purchases. And napaka-convenient sa akin, lalo na for online purchase, itong Z card. For our question of the day, since napag-usapan natin tong credit card, ano ba yung concept nyo about credit card? Ano yung kinakatakot nyo about a credit card? Kasi marami dyan sa atin na masama ang credit card, ganyan. Totoo ba masama ang credit card? O yung taong gumagamit ng credit card? Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Mary Malagar 946. Sabi niya, first time Atome user and naghanap ako ng video kung paano mag-pay kay Atome. So I watch your other video as well. Salamat dahil may idea na ako. I also hit the subscribe and notification button. Shoutout me on your next video. At Mary Malagar 946, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!